Romy, ano na naman itong nakarating sa akin? Yung mga dalaga sa kabilang unit, pinabarangay ka pa kanina. Hindi na raw sila kampante na kasama ka dito sa apartment. Ano ba talagang ginawa mo at umabot pa sa barangay? Mrs. Reyes, masyado naman silang mapagmali siya. Paano mapagmali siya? Lagi ka daw nakatambay sa ilalim ng hagdan kapag bababa sila. Tapos nakatutok pa ang cellphone mo. Alam mong mga nakapalda sila at may ikling shorts. Ano ba naman naghahanap lang naman ako ng wifi signal noon. Alam niyo namang mahina ang sagap sa loob ng kwarto ko. Sus, Romy! Halatang halata ka naman. Kitang-kita mula rito sa tindahan ko. Nakaupo ka sa madilim na bahagi ng hagdan. Tapos ang mga mata mo, nanlalaki pa habang bumababa sila. Halata namang nag-aabang ka. Oo nga, Mang Romy. Kahit ako, ilang beses na kitang nakitang nakatayo sa labas ng banyo ng mga babae. Hindi talaga maiiwasan ng ibang mga dalaga na iwasan ka. Abay Joshua, pati ba naman ikaw? Akala ko pa naman magkatropa na tayo. Hindi niyo ba alam na yung banyo may tagas ang tubo? Sinisiguro ko lang na hindi babaha sa building natin. Nagmamalasakit lang naman ako. Huh? Nagmamalasakit? Ay nako Romy, ito na ang huling babala ko sa'yo. Pinagbigyan na kita nung nakaraan nung nireklamo ka ni Adelina. Ang sabi mo noon, pinagbintangan ka lang. Pero iba't ibang dalaga na yung mga nagagalit na sa'yo. Hindi ko na talaga pwedeng baliwalain to. Kapag may narinig pa akong sumilip ka o sumunod-sunod sa kanila, wala na akong magagawa. Paaalisin talaga kita. Tama, tigil-tigilan mo na yung pambabosa mo. Baka balang araw may makita kang hindi mo dapat makita. At yun ang huling masisilayan ng manyakis mong mga mata. Isang mapagpalang gabi sa inyo, Mystery. Isa po ako sa mga masusugid niyong silent listeners. Gabi-gabi, habang nagpapahinga pagkatapos ng nakakapagod na shift sa trabaho, ang inyong channel ang nagsisilbing kasama ko. Pero sa totoo lang, Mystery, bago ang pangyayaring ito, isa po ako sa mga taong matigas ang loob. Hindi po ako matatakutin at lalong hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang, maligno o anumang kababalaghan. Para sa akin, ang takot ay gawa-gawa lamang ng isip. Pero marahil, kaya ito ang ipinaranas sa akin ay upang buksan ang aking mga mata na mayroon palang ibang mundo, isang madilim na aspeto ng realidad na hindi natin basta-basta nakikita. Pero kasama natin sa araw-araw. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joshua. Noong mangyari ang kwentong ito ay 24 anyos pa lamang po ako. Nagtatrabaho ako bilang isang sales agent sa isang malaking department store. Dahil ang pamilya ko po ay nasa malayo, napilitan akong mangupahan sa Maynila. Nangupahan po ako sa isang apartment na magkakadikit ang unit at pagmamay-ari po yon ng nagngangalang Mrs. Reyes. Pinili ko po dito dahil ito ang pinakamura sa lugar at sapat lang din sa isang taong tulad ko. Pero hindi ko akalain na dito ko pala masisilayan ang isa sa pinaka-nakakatakot na eksena sa buhay ko. Muli, Mystery, ako po si Joshua at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Magandang gabi, Mang Romy, Daryl. Mukhang malalim ang pinag-uusapan niyo dito Oh, Joshua, buti dumating ka na. Itong si Mang Romy, mukhang nakahanap na naman ng bagong prospect. Kanina pa hindi mapakali mula nung dumating yung bagong tenant. Sus, inggit ka lang Daryl dahil katabi ng unit ko yung bagong lipat. Ay nako Joshua, maniwala ka. Parang anghel ang bumaba rito sa bulok na apartment ni Mrs. Reyes. Julian ang pangalan. Grabe,
Ang ganda ng mukha niya. Bagay na bagay sa pangalan niya. Mala porselana ang balat. Tapos ang boses napakahinhin. Ay naku, Mang Romy. Maawa naman kayo dun sa bata. Parang apo mo na yun eh. Anong apong pinagsasasabi mo? Sobra ka naman, Daryl. Kapatid lang o di kaya ipamangkin, pwede pa. Abay, hindi mo naman ako masisisi dahil ang lakas talaga ng dating niya. Alam niyo ba, napansin ko parang mag-isa lang siya. Mukhang wala pang asawa. Mukhang interesado talaga kayo, Mang Romy ah. Pero seryoso, hayaan nyo na muna yung tao. Kakalipat lang ho dito. Mukhang didiskarte na kayo. Hindi naman ganun, Joshua. Pero alam mo naman ako, masipag akong mag-inspeksyon. Gusto ko lang namang siguruhin na maayos ang lagay niya rito. Naku, tigilan mo na yan, Mang Romy. Baka mamaya, hindi lang barangay ang abutin mo. Abay, wala naman akong ginagawa. Ako naman magmamagandang loob lang kung sakaling kailangan niya ng tulong ko. Huwag siyang mag-atubiling kumatok at humingi ng tulong sa mabait niyang kapitbahay. Ay naku, bahala na nga kayo dyan, Mang Romy. Maiwan ko na rin kayo. Mauna na ako sa loob. O sige, magpahinga na kayo. Ako naman magpapaantok lang dito. Magpapaantok o aabangan si Julian? Ay nako, kabisado na namin kayo, Mang Romy. Pero sige, basta mag-ingat lang kayo ha. Huwag niyong masyadong kulitin yung tao kasi baka matakot yun. Abay, ba't naman siya matatakot? Mukha ba akong multo? Hindi sa akin galing yan. Si Mang Romy po, Misteri, ay hindi lang basta kapitbahay. Siya rin po ay parang pamilya na namin sa apartment ni Mrs. Reyes. Sa loob ng ilang dekada, siya po ang naging unang tenant dito. Saksi sa bawat pagpapalit ng pintura ng gusali at sa bawat paglipat ng mga nangungupahan. Halos magsisisenta na po ang kanyang edad. Isang matandang binata na tila pinabayaan na ng panahon. Kung titignan mo siya, makikita mo ang isang lalaking desperadong makaramdam ng pagmamahal. Yung pagmamahal na hinaluan ng pagkauhaw dahil sa tagal ng kanyang pag-iisa. Sa totoo lang, Misteri, maayos naman siyang kapitbahay sa aming mga lalaki. Wala kaming naging problema sa kanya pagdating sa pakikisama. Pero ang masaklap, ang kanyang paghahanap ng atensyon ay nauuwi sa pagiging weirdo at sa kalaunan ay sa pagiging isang mamboboso. Sa aming pakiwari, kaya hindi siya nakapag-asawa ay dahil sa kanyang ugali. Sa simula, mukha siyang mabait. Pero kapag nakilala na siya ng mga kababaihan, agad silang umiilag. Iniiwasan siya dahil sa paraan niya ng pagtitig na tila ba hinuhubaran ka. Dahil sa sunod-sunod na shift ko sa department store at sa pagod sa biyahe, lumipas ang ilang araw na hindi ko agad nasilayan ang sinasabi nilang Julian. Tanging mga kwento lang ni Daryl at Mang Romy ang naririnig ko hanggang sa sumapit ang pinakahihintay kong day off. Bandang hapon noon, Misteri, habang tirik pa ang araw, naisipan kong lumabas muna para magpahangin. Nakatambay lang ako sa tapat ng tindahan ni Aling Martina habang masayang kumakain ng paborito kong ihaw-ihaw. At doon ko nga unang pagkakataong makasabay ang bagong kapitbahay na si Julian. Bigla na lamang may tumayo sa tabi ko para bumili. Hindi ko na kailangang tanungin kung sino siya dahil alam ko na agad na siya ang tinutukoy nila Mang Romy na Julian. Totoo nga ang sabi nila, Misteri. Tunay siyang maganda. Yung tipong mapapahinto ka talaga sa pagnguya. Maputi ang kanyang balat na tila hindi nadadapuan ng alikabok. At ang kanyang buhok ay napakaitim at bagsak na bagsak. Pagbilan nga po, 3 isaw ng baboy at 4 na dugo. Pakibalot na lang po. Misteri, kahit ako ay napahanga sa taglay niyang ganda.
Tahimik lang siyang naghihintay habang nakatingin sa kawalan at palagay ko nahihiya rin siya dahil bago lang siya sa lugar. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya kaya hindi na rin ako kumibo. Ayokong isipin niya na isa rin ako sa mga lalaking nakapaligid sa kanya na may masamang balak. Hindi ako nagpahalata na inoobserbahan ko siya hanggang sa mahagip ng paningin ko ang isang pamilyar na anino na papalapit sa aming pwesto. Ah, Julian, ikaw pala yan. Nagmerienda ka na ba? Nakita kita sa hagdan kanina pero mukhang nagmamadali ka. Kamusta naman ang ilang araw mo dito sa apartment ni Mrs. Reyes? Maayos ba ang tulog mo? Baka may daga o mga ipis sa kwarto mo. Sabihin mo lang sa akin. Maayos naman po, Mang Romy. Salamat po sa pagtatanong. At saka, okay lang po yun. Sanay naman po ako doon. Nako, hindi bagay sa balat mo ang madadapuan ng kahit anong insekto. Basta alam mo na, huwag kang mahiyang kumatok sa kabilang pinto sa unit ko. Kung may kailangan kang ipakumpuni, magbitbit ng gamit, o kahit kailangan mo lang ng makakausap huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin. Libre naman ang serbisyo ko para sa magagandang tulad mo. Salamat na lang po, pero wala naman po akong kailangan sa ngayon. Sige po, mauna na po ako. Ay, Romy, tantanan mo nga iyong bata. Hindi ba't kakasabi lang sa'yo ni Mrs. Reyes? Huwag kang mangulit ng mga dalaga. Oo nga, Mang Romy. Mukhang independent naman si Julian. At kung sakaling may kailangan naman siya, mas tama na humingi muna siya ng tulong kay Mrs. Reyes. Mabuti pa itong si Joshua kaysa sa iyo, Romy. Imbes na si Joshua ang nagpapakyut at nagpapakilala doon kay Julian, ikaw pa itong matanda ang todo-hataw kung makaporma. Nakakahiya ka. Grabe ka naman sa pagsalita ng matanda, Martina. Hindi ako matanda. Kung may matanda man rito, ikaw yon. Siguro, stress lang ako sa buhay at sa mga ingay nyo. Pero, binata pa rin naman ako. Malakas pa ang tuhod ko kaysa sa mga kabataan ngayon. Binata o matandang binata? Alam mo, Romy, baka sakaling lapitan ka pa ng mga kababaihan kung magiging kagalang-galang ka at hihinto mo na yung pagsunod-sunod mo. Yung pagiging gentleman, hindi yan nakukuha sa pangungulit ng mga kababaihan. Sos, ang dami mo namang sinabi. Nagmamalasakit lang naman ako sa bagong lipat. Ay naka, huwag mo ngang binibilog ang ulo namin. Kilalang kilala ka na namin, ano? Kabisado na namin ang style mo. Ang style mong bulok. Nabalitaan ko mula sa mga kapitbahay na night shift pala ang trabaho ni Julian. Ayon daw sa kanya, nagtatrabaho daw siya bilang waitress sa isang 24-hour na eatery malapit daw sa sakayan. Sa totoo lang, wala sa itsura ni Julian ang isang waitress o kusinera. Masyadong pino ang kanyang galaw, para bang anak mayaman. Kung titingnan mo lamang siya, misteri, maiisip mo na nagtatrabaho siya sa isang opisina o kumpanya. Nang gabi ring iyon, bandang 1:00 ng madaling araw, lumabas ako ng aking kwarto upang magbanyo. Sa tinutuluyan po kasi namin, ang banyo ay nasa dulo ng pasilyo, kaya kailangan mo talagang dumaan sa tapat ng ibang mga kwarto. Pabalik na sana ako sa aking unit nang mahagip ng paningin ko ang isang aninong nakayuko. Si Mang Romy. Nasa tapat siya ng pinto ni Julian, nakatabi lamang ng kanyang sariling kwarto. Pero hindi siya basta nakatayo lamang. Para siyang hindi mapakali, patingin-tingin sa kaliwat kanan na tila ba may sinisilip sa hamba ng pinto. Mang Romy, ay kabaya! Joshua, ginulat mo naman ako. Ano pong ginagawa niyo dyan sa tapat ng pinto ni Julian? Madaling araw na. Kala ko ba, magbabago na kayo? Ano kasi may narinig akong kaluskos sa loob. Nag-aalala lang naman ako.
baka magnanakaw. Mang Romy, parang kayo naman yung kahinahinala sa ginagawa nyo. Bakit kasi kailangang ilapit nyo yung mata nyo sa siwang ng pinto? Kahit sinong makakita sa inyo, iba yung iisipin. Ano ka ba naman? Seryoso ako. May narinig akong parang kumakalis ko sa loob eh. Abay siyempre, mag-aalala ako. Dalaga yung tao. Di sana, katukin nyo na lang. Tanungin nyo kung may problema. At saka baka naman naglilinis lang o may ginagawa. O siya sige, tama ka. May punto ka naman dyan. Papasok na ako ulit. Pero Joshua, atin-atin lang to ha. Huwag mo na lang ikwento sa iba. Hindi ko na siya sinagot at hinintay ko na lang muna siyang pumasok sa kanyang unit bago ako bumalik sa sarili kong higaan. Hindi ko alam kung matatawa, maiinis o magagalit ako sa ginagawa niya. Alam ko naman po kasi talaga yung intensyon niya at alam kong hindi tama iyon. Pero dahil ginagalang ko po siya, ay nanahimik na lang din ako. Lumipas ang ilang araw. Isang umaga na hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, tadtad na ng matinding chismis ang aming apartment na mabilis kumalat sa mga kapitbahay. Nagmistulang kuta ng mga marites ang harap ng tindahan ni Aling Martina. Ayon sa bulong-bulungan, ilang gabi na umanong nakikitang may dalang iba't ibang lalaki si Julian sa kanyang kwarto. Iba't ibang muka, iba't ibang edad, iba't ibang antas ng buhay. Dahil dito, ang dating paghanga ng mga tao sa kanyang kagandahan ay napalitan ng duda at panghuhusga. Nagduda po sila kung waitress ba talaga ang trabaho nito sa gabi o baka naman isa siyang hostess na gumagamit ng ganda para mangakit ng mga customers sa gabi. Aba Martina, hindi ko na gusto itong mga naririnig ko. Alam mo namang disente itong apartment ko kahit luma na. Madalas ko nga silang makita rito. Tulad kagabi, nakita ko si Julian, may kasama namang matandang lalaki. Iyan din ang inaalala ko, Mrs. Reyes. Bilang isa sa pinakamatagal mong tenante, obligasyon ko ring bantayan ang seguridad natin. Pero pakinggan muna natin ang paliwanag ni Julian. Baka naman naghahanap talaga siya ng magmamahal sa kanya. Baka naman kasi kung saan-saan siya naghahanap, hindi niya alam nasa tabi niya na yung matagal niya ng pinapangarap. Ay nako, kahit ano pa man ang dahilan niya, itong pagdadala niya ng iba't ibang lalaki, hindi ko palalagpasin ito. Disente itong pamamahay ko. Wala naman kaming nagawa kundi ang sumang-ayon. Tama naman si Mrs. Reyes. Ayaw rin namin na kung sino-sino ang nakakapasok sa inuupahan namin para na rin naman ito sa kaligtasan ng lahat ng tenant. Nang gabi rin yun, Miss Terry. Bago ako matulog ay naisipan ko munang magbanyo. Paglabas ko, nakita ko na naman ang pamilyar na anino ni Mang Romy. Nakayuko, nakatitig sa siwang at tila hindi huminga sa sobrang konsentrasyon. Hindi ko alam pero biglang kumulo ang dugo ko. Naisip ko kasi yung mga kapatid at pinsan kong babae sa probinsya. Hindi ko matanggap na may ganitong klaseng tao na nakapaligid sa mga kababaihan. Kaya agad ko siyang nilapitan at sinita. Mang Romy, ano na naman ba yan? Huling-huli na kayo Hindi na tama yung ginagawa nyo. Parang sobrang manyakis naman ang dating. Itigil nyo na nga yan. Abay Joshua, dahan-dahan ka naman. Hindi naman ako naninilip Nagtataka lang ako. Kanina pa kasi ako nakakarinig ng mga kaluskos. Para bang may nagbubunuan o naghahabulan sa loob. Tapos may narinig din akong boses ng lalaki. Alam mo Mang Romy, kahit ano pa yung ginagawa nila sa loob, wala na tayong pakialam doon. May sarili silang buhay. Magbigay naman kayo ng respeto sa privacy ng tao. Abay, nag-aalala lang naman ako Joshua.
Baka mamaya ay nananakit ang lalaking kasama ni Julian. Mahirap na. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Bigla kaming nakarinig ng isang malakas na galabog mula nga sa loob ng kwarto ni Julian. Kasunod ang boses ng isang lalaki na tila nabulunan o nagulat. Oh, ayan. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. O hindi ba? Narinig mo rin. Paano naman ako matatahimik sa ganyang naririnig kong tunog? Pero wala naman tayong naririnig na boses ni Julian. Hindi naman siya umiiyak o humihingi ng tulong. Wala po tayo sa posisyon para manghimasok. Pero Misteri, hindi pa man ako natatapos sa aking litanya. Biglang bumukas ang pinto. Akmang lalabas si Julian at nanigas kami ni Mang Romy sa kinatatayuan namin. Hindi po kami makagalaw sa sobrang kahihiyan. Oh, Joshua, Mang Romy, anong ginagawa niyo sa labas ng pintuan ko? May kailangan ba kayo? Magandang gabi sa iyo, Julian. Kukumustahin ka lang sana namin. Kayo ng kasama mo. May narinig kasi akong kalabog. Baka may kailangan kayo. Anong kasama po, Mang Romy, yung tinutukoy niyo? Mag-isa lang po ako rito. Binuksan ni Julian ng malaki ang kanyang pinto at kitang-kita ang loob ng unit niya. Walang ibang tao. Maayos ang mga gamit at tila walang anumang naganap na gulo. Mang Romy, baka guni-guni niyo lang po yun. O baka naman sa kabilang unit galing. O sige po mauna na ako. Papasok pa po ako sa trabaho. Wala na kaming nasagot pa at tumalikod na si Julian at naglakad paalis. Hinintay namin siyang makababa siya ng hagdan bago muling nagsalita si Mang Romy. Joshua, palagay mo ba ay guni-guni lang iyon? Hindi ba't parehas nating narinig ang mga tunog? Merong malakas na galabog at meron ding boses ng isang lalaki. Hindi ba? Pero Mang Romy, nakita naman natin parehas, di ba? Wala namang ibang tao doon. Hayaan na lang natin. Baka nga pagod lang tayo pareho. Lumipas ang ilang linggo, Misteri, at tila naging payapa naman ang lahat sa apartment na tinutuluyan namin. Akala namin tuluyan ang nagbago si Mang Romy dahil hindi na siya madalas nakatambay sa hagdan o sa labas ng banyo. Wala na ring masyadong nagre-reklamong mga dalaga sa kanya. Pero yun pala, nakatutok na talaga ang buong atensyon niya kay Julie. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ko, nagising ako bigla sa sunod-sunod na katok na tila gigibain ang pintuan ko. Pagbukas ko, bumungad ang pawisan at nanlilisik ng mga mata ni Mang Romy. Joshua! May aswang dito sa apartment! May aswang tayong kapitbahay! Mang Romy, ano bang sinasabi niyo? Madaling araw na. Ano ba naman yan? At saka, ano yung sinasabi niyo? Aswang? Oo! Si Julian ay isang aswang! Kitang-kita ko, Joshua! Hindi siya tao! Ano? Hindi siya tao? Bakit? Saan niyo nakita? Ganito kasi yon. Hindi kasi ako mapakali sa mga ingay at kaluskos. Kaya gumawa ako ng maliit na butas mula sa kwarto ko na tagos iyon sa kanyang unit. At doon ko nakita ang lahat. Ano ba naman yan, Mang Romy? Grabe na yan! Bawal sa batas yung ginagawa niyo. Pamboboso na yan Malalagot ngayon yan kay Mrs. Reyes. Ano ka ba? Alam ko ang ginagawa ko. Mabuting at ginawa ko yun Kung hindi, walang makakaalam sa lihim niya. Joshua, makinig ka. Kitang-kita ko. Nakatalikod ang lalaki. Tapos, bigla na lamang kinagat ni Julian sa batok. Duguan ang lalaki at hindi na nagawang sumigaw pa. Seryoso ba kayo dyan, Mang Romy? Baka naman namamalikmata lang kayo. Abay, kahit may edad na ako, malinaw pa tong mga mata ko, ano? Sige,
Diyan ka lang ah. Lalabas ako at gigisingin ko silang lahat. Kakausapin ko rin si Mrs. Reyes. Bibigyan ko sila ng babala na ang bago nating kapitbahay ay halimaw. Pero teka lang ho, kung totoo ho yung sinabi niyo, alam ba ni Julian na nakita niyo siya? Hindi niya nakita at yun nga ang maganda para mahuli natin siya sa akto. Agad na lumabas si Mang Romy at nagsimula ng katukin ang mga kapitbahay. Habang ako, sa halip na sumunod, nanaig ang kuryosidad ko. Pumunta po ako sa kwarto ni Mang Romy Misteri na naiwang nakabukas ang pinto. Hinanap ko ang butas na tinutukoy niya sa dingding. Nang sumilip ako, halos mahulog ang puso ko, Misteri. Tama nga si Mang Romy. Nakita ko si Julian na punong-puno ng dugo ang bibig. May nakabulagtang lalaki sa sahig at sa isang iglap, binuhat ng mapayat na katawan ni Julian ang malaking lalaki na parang bulak lamang. Mabilis at napakadaling pagbuhat na hindi kayang gawin ng normal na babae. Sa sobrang takot ko, Misteri, bumalik na lamang ako sa kwarto ko at nagkulong. Ilang minuto lang, narinig ko na ang mga yabag ni Mang Romy at ang boses niyang nagsasalita. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko at sumilip ako ng bahagya sa aking pinto. Nariyan ang aswang! May aswang sa apartment na ito! Ay naku, Romy, siguraduhin mo lang yung sinasabi mo. Madaling araw na nakakabulahaw ka ng mga kapitbahay. Maniwala kayo, kitang-kita ng mga mata ko. Iyang si Julian isa siyang aswang. May pinatay siyang lalaki sa loob ng kanyang unit. Kitang-kita ko sa butas. Kasunod ng iba pang mga tenant na ginising din ni Mang Romy. Kumatok si Mrs. Reyes sa pintuan ni Julian. Maya-maya lang, bumukas ang pinto. Lumabas si Julian at malinis ang kanyang muka. Maayos ang suot at walang bakas ng dugo. Ano pong nangyayari dito, Mrs. Reyes? Bakit po sumisigaw si Mang Romy? Huwag ka nang magkunwari. Kitang-kita ko, may pinatay kang lalaki. Ano? Mrs. Reyes, hindi ko po alam ang sinasabi niya. Siguro po, kaya niya ginagawa to dahil nahuli ko siyang nambobosa sa akin. Ilang beses ko na po siyang nahuli At nang sabihin kong magsusumbong ako sa inyo, ako naman yung sinisiraan niya ngayon. Totoo ba ito, Romy? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Nakiusap po ako sa inyo, Mang Romy, hindi ba? Natakpan niyo na po yung butas na ginawa niyo dahil hindi po ako komportable. Sa tuwing nagbibihis ako, may nakasilip. Mrs. Reyes, pakisabi naman po kay Mang Romy, itigil niya na po yung pamboboso sa akin. Parang awa niyo na. Dahil sa mga sinabi ni Julian, pumasok ang lahat sa pangunguna ni Mrs. Reyes at agad na ininspeksyon ang dingding sa kwarto ni Mang Romy. At dun nga, nakita nila ang butas na tinutukoy ni Julian. Dahil dito, nadismaya ang lahat. Walang yaka, Romy. Pati ba naman itong bagong salta, hindi mo pinatawad? Akala ko ba magbabago ka na? Ngayon naman, gumagawa ka pa ng kwento para pagtakpan ang ginawa mo. Hindi ko naman ginawa ang butas para silipan siya. Ginawa ko iyon dahil nakakarinig ako ng mga kakaibang kaluskos. At maniwala kayo, kitang-kita ng dalawang mata ko. May patay sa loob. Kung gusto nyo, silipin nyo ang kwarto niya para mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Julian, maaari mo bang ipakita ang kwarto mo sa amin? Sige po, Mrs. Reyes. Malaya po kayong sumilip sa loob ng unit ko. Parang isang milagro, Misteri, na malinis na ang unit na iyon. Walang bakas ng lalaki, walang bahid ng dugo, walang kahit ano. Romy, sapat na ang kahihiyan na ginawa mo.
Mabuti pa't mag-impake ka na at maghanap ka na ng ibang malilipatan. Alam kong matagal ka na dito sa aking apartment, pero ayoko ng manyakis at sinungaling dito. Mystery, kung tatanungin niyo po ako, oo, naging duwag ako noon. Nakita ko ang kakaibang lakas ni Julian. Alam kong totoo ang sinabi ni Mang Romy dahil nakita ko rin ang dugo sa bibig ng dalaga. Pero paano ko siya ipagtatanggol? Di hamak na mas malaking tao at maskulado ang lalaking binuhat niya ng ganoong kadali kumpara sa papayat-payat kong katawan. Habang nakatingin ako noon kay Julian na mukhang inosente at mahina, alam ko ang kakayahan niya. Natakot po ako para sa sarili kong buhay. Ako po ay nangamba na baka ako naman ang balikan niya. Habang ang mga kababaihan ay tila nagdiriwang dahil sa wakas ay mawawala na ang manyakis sa buhay nila, ako naman po hindi mapakali. Gusto kong gumawa ng sulat, iwanan sa pintuan ni Mrs. Reyes at sabihing totoo ang bawat salita ni Mang Romy. Pero sa tuwing hahawak ako ng panulat, naaalala ko ang kakaibang lakas ni Julian. Paano kung malaman niyang ako ang nagsumbong? Hindi lang ako malalagay sa panganib, kundi pati ang mga inosenteng tao sa paligid ko. Mang Romy, baka pwedeng humingi na lang kayo ng tawad kay Mrs. Reyes at lalo na kay Julian. Sabihin niyo na lang na nagkamali kayo, na baka nga guni-guni niyo lang yun. Baka sakaling bawiin niya yung pagpapatalsik sa inyo at para na rin sa kaligtasan niyo. Joshua, pati ba naman ikaw? Akala ko ikaw lang ang nakakaintindi sa akin rito. Bakit ako aamin sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa? Nakita ko, Joshua, kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagkagat niya sa batok ng lalaking iyon. Pero wala namang naniwala sa inyo, Mang Romy. Mas lalo lang kayong mapapasama. Concerned lang po ako sa inyo. Sa bagay, ayoko na rin naman dito. Paano ako makakatulog sa gabi-gabi kung ang tabi ng kwarto ko ay naninirahan ng isang halimaw? Pero ang totoo, masama lang din ang loob ko. Dahil si Mrs. Reyes at ang mga kapitbahay, mas pinaniwalaan pa nila ang bagong lipat kesa sa isang taong matagal ng tenant na tulad ko. Bigla naman kaming natahimik nang lumabas si Julian mula sa gate. May kasama siyang ibang lalaki, magkahawak pa ang kamay na papasok. Nagulat naman ako nang biglang tumayo at sumigaw si Mang Romy. Hoy lalaki, mag-ingat ka sa babaeng iyan. Kung ako sa'yo, umuwi ka na habang maaga pa dahil kapag hindi, baka hindi ka na lumabas ng buhay. Hoy, Romy! Ano ka ba? Sobra ka na! Pati bisita ng bata, binabastos mo! Oo nga, Romy. Itigil mo na yung pamamahiyang yan. Nakapagpasya na ako. Aalis ka na talaga. Sige lang, gusto nyo, magpustahan tayo rito. Abangan natin hanggang umaga. Tiyak, walang lalaking lalabas dyan dahil panigurado ako. Biktima na yan. Ha! Dito lang ako magbabantay. Mystery, hindi nga natulog si Mang Romy ng gabing yun. Nagbantay siya sa tapat ng tindahan, nakaabang lamang kay Julian. Dahil sa kuryosidad, pati kami ni na Aling Martina, Mrs. Reyes at ilang kapitbahay ay nag-abang na rin. Pero pagdating ng 1:00 ng madaling araw, sabay-sabay kaming napatingin sa palabas ng pintuan. Bumukas ito at lumabas si Julian kasama ang lalaki. Mystery, buhay na buhay ito at masaya pang nagpaalam kay Julian bago umalis. Rami, ano yung sinasabi mo na hindi nalilitaw ng buhay ang lalaki? Ayun kitang-kita nating lahat, masigla pa kaysa sa iyo. Hindi.
Malamang ko sinadya yan ni Julian. Pakitang tao lang yan para pagtakpan ang ginawa niya sa unang lalaki. Mang Romy, pasensya ka na ha, pero nagsayang lang pala kami ng oras sa'yo. Mukhang inosente naman pala talaga si Julian. Sadyang madumi lang talaga yung isip mo. Tara na, matulog na nga tayo. Napahiya ng todo si Mang Romy Misteri. Naiwan siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang buong pagkatao tila gumuho dahil sa pagduduna ng lahat. Ako naman, lumapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Mang Romy, halika na. Pasok na tayo sa kwarto. Gusto nyo, sa unit ko na lang kayo matulog ngayong gabi. Salamat na lang, Joshua. Gusto ko munang mag-inom mag-isa. Iwanan mo na lang muna ako. Iniwan ko nga siyang mag-isa, Misteri, at sobra talaga akong nakokonsensya. Pero nang panahong yun, Misteri, yun ang naiisip kong tama. Kinabukasan, pumasok ako ng trabaho ng normal. Sinubukan kong ituon ang atensyon ko sa trabaho at inisip na lilipas din ang lahat. Pero pag uwi ko, nabitawan ko ang hawak kong baunan nang makita ko ang isang ambulansya at mga pulis sa tapat ng inuupahan ko. Ang mga kapitbahay nagkakagulo. Si Aling Martina nakatakip ang kamay sa kanyang bibig habang umiiyak. Ayon sa kanila, buong araw daw na hindi lumabas si Mang Romy sa kanyang unit. Dahil sa hindi ito sumasagot kahit sobrang tagal na nilang kinakatok, nagdesisyon si Mrs. Reyes na ipabukas na ang unit nito gamit ang duplicate key. At doon nga, Misteri, tumambad ang walang buhay na katawan ni Mang Romy. Nakahiga siya sa kanyang kama. Naninigas ang mga mata at dilat na dilat, hindi gumagalaw. Wala nang buhay. Ayon sa suspetsya ng mga pulis, inatake ito sa puso. Maraming bote ng alak ang nakita sa paligid niya at sinabing baka dahil sa sobrang pag-inom at matinding stress ay bumigay ang kanyang katawan. Kinuwestiyon din ng mga pulis ang ilan sa mga kapitbahay at kaming mga tenant. Pero dahil wala namang bakas ng sapilitang pagpasok o ibang ebidensya, itinuring talaga itong natural cause. Pero ako, Misteri, hanggang sa sandaling ito ay matindi ang duda ko sa pagkawala ni Mang Romy. Pakiramdam ko, hindi ko man ito kayang patunayan, ay hindi aksidente ang nangyari sa kanya at malakas ang kutob ko na may kinalaman si Julian sa nangyari. Pero dahil sa takot ko at sa kawalan din ng ebidensya, nanahimik na lamang ako. Hanggang sa malaman kong umalis na rin pala si Julian. Pinaalis na rin daw siya ni Mrs. Reyes dahil sa issue niya nga sa pagpapapasok ng mga lalaki. At mula po noon ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sana po magsilbi itong aral sa ating lahat na kung minsan ang pinakamagandang muka ay siyang nagtatago ng pinakamabagsik na pangil. At para sa mga taong mahilig manilip sa buhay ng iba, mag-ingat kayo dahil baka balang araw ang masilip nyo ay ang sarili nyong katapusan.